Yo, what's up guys? This is me. We are back dito sa ating YouTube channel. Kamusta po yung mga kababayan? At eto nga po, pag-uusapan natin ngayon mga sangkay, ang pambihirang paksa. Dahil nga po mga sangkay, tila baga itong mga Chinese, parang mayroong pong pinaplano po sa Batanes. Ano ba, sasakupin ba nila yung Batanes? Kasi mga sangkay, may mga scholar daw po itong mga Chinese na nagsasabi na itong Batanes ay bahagi daw po ng China. Nahihibang na talaga yung utak ng mga singkit na ito. Well, pag-usapan po natin yan, mga sangkay. Anyway, bago tayo magpatuloy sa mga hindi po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Alright, so, sabi kasi dito sa balita mga sangkay, ayan, mga Chinese, inaangkin ang Batanes. Ito ay mga Chinese scholar na nang-aangkin sa ating magandang isla sa Pilipinas. Hindi ko ma-imagine mga sangkay, bakit po sila ganun? No, lahat na lamang po nang meron ang Pinas, gusto nila kanila. Mga ano talaga, mga wala sa ayos. Okay, basahin mo natin. Iginit ng ilang Chinese scholar na bahagi ng China ang Batanes dahil karugtong umano ito ng Taiwan. Kasi pag tinignan po natin yan sa mapa, mga sangka ito, Batanes San Taiwan. Pakita ko lang sa inyo para mag-gets po natin. Ito yung distance nila. Batanes sa Taiwan. Magkakalapit lang talaga mga sangkayan po. Yung Taiwan, yung nakikita nyong malapad. Yung Batanes, ayan, kitang-kita nyo naman siguro yung Batanes, ano? Ayan. So yan po ang, kumbaga distance lamang po nila. Ngayon, sinasabi mga sangkay na kanila daw, yung Batanes. Kahit po napakaraming Pilipino nakatira doon. Magklase po talaga yung utak ng China, no? Ayon sa kanila, walang sapat na batayang historical at legal ang pamamahala ng Pilipinas sa lalawigan. Nagbabala naman ang Sea Light, isang maritime transparency initiative, na maaaring bahagi ito ng isang lawfare o paggamit ng mga legal at akademikong argumento upang palakasin ang pag-aangkin ng China sa teritoryo kahit wala pang opisyal na pahayag ang pamahalaan ng Beijing. Ang naisip ko lang dyan, mga sangkay, ano ba, plano ba nilang sakupin yung Batanes? May pinaplano ba silang masama sa ating teritoryo? Kasi parang nagpapasabog po sila ng isang issue, mga sangkay, nasasakyan po ng kanilang gobyerno. At kasi malapit lang po ang Taiwan at Batanes. May plano daw po by 2027 magsagawa ng invasion ang China dito po sa Taiwan kasi may ano po sila, China one China policy. Okay? Itong China gusto nila mabalik sa kontrol ang Taiwan. Samantalang ang Taiwan ayaw na po nila kasi gusto nilang magsarili. Ngayon, mga sangkay, the question is, kung magkakaroon sila ng invasion laban po sa Taiwan, sabi, kasi may mga nagtatanong dyan at may mga nagsasalita din po talaga na mga historical or mga professor, mga sangkay mula dito sa ating bansa, i-invade din ba nila ang Batanes na malapit po sa Taiwan? Ganun din ba ang kanilang gagawin? Magkakaroon po ng malalimang invasion laban po sa teritoryo natin. Isasabay na nila sa invasion. Alam nyo ngayon mga sangkay, ang pagkakaalam ko, may mga sundalo na din po doon sa Taiwan, ng Pilipinas na nakabantay. May detachment na po doon, may kampo na rin po talaga ata doon. Kasi nakaraan, nabalita ko po yan mga sangkay dito. Napag-usapan po natin. So, kung gagawin nila yan, puputok talaga yung digmaan ng Pilipinas at China. So, hindi po malabong mangyari na magkaroon po ng clash
itong bansa natin at yung China. No? At yan po yung ayaw ng iba mga sangkay mangyari. No? At ito po ay hindi usapin mga sangkay ng kung DDS ka, kung loyalista ka, dilawan ka. We are all Filipino. Dapat iisa po ang pinaglalaban po natin. When it comes to our territory, kailangan buo tayo, united tayo, hindi po tayo hiwa-hiwalay. Dahil mahirap mga sangkay kung ang lumalaban lamang po ay gobyerno at yung iba mga sangkay walang pakialam. So, kailangan po sama-sama tayo. No? Kasi pare-parehas tayong Pilipino eh. Mga bayani natin no, nakipagdigma para po ma-preserve ang sa atin. No? Ma-preserve ang mayroon tayong lupain, mga sangkay. Pinaglaban nila ang ating bansa. Tapos tayo, hindi tayo, isipin lang po natin. Ayaw namin kasi ito yung political color namin. Diba? Ngayon, mga sangkay, sabi dito, nagbabala naman, sabi dito, ayon sa Sealight, nagtipon noong June 30 ang mga scholar mula sa iba't ibang universidad at research institution sa China sa isang symposium na idinaos ng Jinan University sa Guangzhou. Iginiit nila, nakarugtong ng Taiwan ng Batanes at ang soberanya rito ay pag-aari ng China. Grabing pang-aangkin, ano? Sa ngayon, wala pang formal na pag-aangkin ang China sa Batanes. Hindi pa rin naglalabas ng pahayag ng Department of Foreign Affairs at ang Chinese Embassy sa Maynila sa usapin. Samantala, mga sanggay, ayon po kay Teodoro, walang batayan at katawa-tawa, mga sangkay, ang mga pahayag na ang Batanes ay pag-aari ng China. Ayon po kay Teodoro, kay Gibo, mga sangkay, sa kanilang saradong lipunan, naniniwala ang kanilang mga tao sa mga ganitong bagay na brainwash ang kanilang mga mamamayan. Kaya ito ay isang nakababahalang usapin at dapat itong labanan. Hindi natin dapat hayaang lumipas ito ng walang tugon. Dapat nang pabulaanan ng mga akademiko sa buong mundo ang teoryang ito. Kalokohan na iyan. Senyalis ito, o yan mga sangkay, ng isang dati ng intensyon, hindi rin malayong bahagi ito ng kanilang plano. Kung hindi natin naharapin ang mga ganitong kasinungalingan, sabi naman ni Tartariela, mga sangkay, no, sa Coast Guard, paulit-ulit lamang nila itong gagawin at muli nilang babaguhin ang kasaysayan. Pero yung tanong ko dyan, ano ba? May plano ba sila sa Batanes? Sakupin ba nila yung Batanes? Lulusubin ba nila ang Pilipinas? Grabe, no? Mga sangkay. Well, ano po ang inyong opinion? Comment down below, guys. Huwag niyo pong kalimutan na i-subscribe ng ating YouTube channel. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.